Ang dami nila, oh. Katangahan ko, nabasag ko yung baso ko. Nilagay namin lahat ng tools namin dito. Bulok na kasi siya, tignan nyo. You see? So, pininturahan ko yan. Dito na ako sa puti. So, doon half. Ito na yung ginawa namin. Tinanim ko na yung hydrangea ko. Sana lang mabuhay siya. Ako ngayon sa bahay, magkakat ako ng grass as usual. Ito na yung aming plant bed. Tignan nyo. So, buhay na buhay pa yung hydrangea. Nakakatuwa. So, tignan natin yan until next year. Itong isa, hindi ko alam kung buhay pa siya or hindi yata ito na buhay. But, let's see. Ayan, and may tumutubo, ewan ko kung grass ba yan. And tinaniman ko to ng ng tulips, hindi pa siya tumutubo, pero let's see. Bumili pa kami ng maraming tulips. Kapag dumating siya is itatanim ko dito. Pero for now is tignan muna natin kung mabubuhay itong ating hydrangea. Pero mukhang buhay naman siya. Sisimulan ko na mag-cut ng grass dahil medyo madami pa siya. And pipinturahan ko na rin yung bintana for this day. Kasi magiging na malamig. So kailangan ko na siyang pinturahan while mayroon pang init. So yeah. And dinala ko rin pala tong aking display. Ayan. Pumpkin. And meron din ako ditong jewel book. Ayan. Pinigay sa akin to ng nanay ni Pangit. So, display yan. Ilalagay natin doon later on. Pero for now, is dito muna siya. So, ang cute niya. So, sisimulan ko na mag-cut ng grass kasi hindi ko alam kung yung gaas niya is makaka-survive pa ng isang buong lawn. So, tignan na lang natin. Alauna ng tanghali. So, medyo mainit-init. Hindi muna ako nagpintura sa bahay kasi basa pa yung primer. So, simulan ko muna dito sa bahay na maliit. Oh, tingnan nyo, may duck. Nakita nyo yung duck? Ayan, oh. So, yeah, simulan ko na mag-cut ng grass. Ang daming ducks. Nagmamigrate na sila. Bye-bye, ducks. Tignan nyo yung pug. Ayan na yung pug, oh. So, medyo malamig na. Nakakatuwa. Look at that pug. Ang puggy na dun banda. So, later on, pupunta na dito yan. And, malamig-lamig na din. Wala pa si Pangit. Nagugutom na ako. Nagpintura lang ako. Pininturahan ko siya. Tignan nyo. Nagkakrak yung rain sheet. Ay, nagkakrak yung wood putty. Kasi ang tagal ko siya bago pinturahan eh. Ayan, tuloy nangyari. Ay, pero okay naman na yan. At least napinturahan ko na siya. Yung harap lang, hindi ko pa napinturahan yung ilalim. Tignan nyo naman. Hindi ko pa napinturahan yung top, yung harap lang. Anyway, tignan na lang natin. Ang hirap kasi magpintura. So, ito lang yung napinturahan ko. Hindi ko pa napinturahan yung buong dito. Ang pangit naman. Nakakainis. Siguro bukas na lang. Biyernes. Ay, nakakarinig na naman ako ng duck. Tignan nyo, oh. Yung puno. Ano na siya. Fall season na talaga. Ang lamig na. Tignan nyo yung pug. So, ayun na. Oh, nagugutom na ako. Ang tagal ni Pangit. Ah, ito na pala yung aking bed. Tingnan nyo. May mga damo-damo pa siya. Oh, need ko siyang tanggalin. Ang tagal dumating nung aking tulip.
But anyway, magiging maganda naman na yan. Nagugutom na ako. Tagal ni pangit. Hala, tignan nyo, nagpapags, ano na siya, nagmo-moist na yung bintana ko. Kasi ang lamig na eh. Ang bilig lumamig. Tignan. Pininturahan ko to, nagmo-moist na. Sana lang matuyo yung pintura, no. Dahil, hala, malamig. Baka matuklap siya. Tignan nyo naman, biglang baba ng temperature ang lamig. Ang tagal ni pangit. Gusto ko nang umuwi. Meron lang akong kape. Ay! Teka lang nga muna. Tignan nyo naman ang foggy. Wala kaming makita sa kalsada. Ayan, super foggy ng kalsada. Nakakaano mag-drive. It's so foggy. Let's go home na nga lang. Let's see how it looks when it is street lights. Wala ka din naman makita. So, uwi na lang nga kami. Mamaya, mayroong pang tumawid na deer dyan eh. Or fox. So, tignan natin yung binili namin ng mga buds. And, ito ay yung mga binili namin na tanim para sa spring. So, si Pangit ang bumili neto. Pinabili ko siya. Ako yung tumingin. So, ito yung mga tulips and daffodils at saka crocus. Itatanim namin ito dun sa bahay. So, tignan natin. Wow! Tita! That's many, yeah. So, ito yung itatanim namin kasi itatanim na siya for this September. Ito yung may-ari. Sure ba? So, so, yan yung mga, dito kami bumibili lagi ng tanim ni Pangit. So, tignan natin yung crocus. Itong crocus, ganyan yung itsura niya. Ay, so cute. Maybe we can, how many pieces is it? 30 pieces. Many. It's 60. 60 pieces. 30. So, 60 pieces. 60 pieces na crocus. Ganyan siya. Blue and white mix. So, ganyan yung itsura niya. White and purple siya. Maganda to kapag tumubo. Doon sa bahay namin merong mga ganyan. So, lagi ko yung binipicturean. Ilalagay ko na lang yung picture niya kapag ilalagay ko na lang yung picture nung bulaklak. Doon na kinukuha namin. So, ito naman is ano to? Daffodils. Ayan. Daffodils. Narcissus double mix. So, ganyan yung itsura niya. White and orange. Ay, white and yellow. Meron din akong daffodils doon. Papakita ko na lang sa inyo yung picture. And, ito yung tulips. Itong daffodils is 40 stick and 40 pieces na narcissus double mix. And, ito yung binili ko talaga. Excited ako dito. Ito ay tulips. Ayan. Darwin hybrid tulips. Pink impression. So, 80 stick yan siya. So, 80 pieces siya. Ilalagay natin lahat yan dun sa aking flower bed. Itatanim ko to siguro, when are we gonna plant this? On Saturday? Do you like? Yeah, or Friday. Or maybe I can just plant it there by myself. No, we can plant it on Saturday, Papa. I can give your mom a little bit of tulips. Maybe I can give him 10 pieces. Since it's 80. It's so many. So, ito lahat ng mga nakuha namin ay binili namin. Ganyan yung itsura niya. Kapag namulaklak siya, kulay pink. Sobrang pink. So, yan yung mga nabili namin na tanim. Itatanim ko yan this coming weekend. Kahit ako na lang magtanim kasi si Pangit ay masyadong maarte. Ito ay 30 pieces. It feels like it's not 30. Baby ko. Let's see when we... Feeling ko hindi siya 30. Kasi ang konti lang niya. But then we plant it on Saturday. Yeah, I think we're gonna plant it on Saturday. Yun lang yung pinakita ko sa inyo. Itatanim namin to sa Sabado. Lumabas kami ngayon.
maganda yung panahon, fall season na talaga. Tingnan nyo naman, yung iba na yung kulay ng mga tanim. And ano bang nangyari? Kumuha kami ng apple. Siguro later kukuha kami ng apple dun sa aming puno dahil medyo madaming apple kami. And lulutuin ko yun mamaya ng apple pie. So punta muna tayo sa bahay. Naglalakad lang kami nila Max at saka ni Pangit. So tignan natin kung anong mangyayari. Ay, si Pangit at saka si Max. Nilakad lang namin si Max. Siguro maya-maya pag uwi natin, kuha tayo ng apple. Yan. It's getting cold now. Yeah. But if you are in the sun, it's not. Mm-hmm. It's not that cold. Actually, mainit ngayon, no? Ang ganda ng araw. Maganda magpintura. Magpipintura na naman ako, no? Walang katapusang pintura. I-check natin yung ating tanim dun sa bahay. Baka tumubo na siya ng malaki. And tignan din natin kung makahanap tayo ng mushroom. Kasi mushroom season na ngayon. So, swerte natin kapag nakakita tayo ng mushroom sa gilid. Tignan natin. Nandito na tayo sa bahay. Ito yung apple tree. Ito na yung plant natin. Yung ating hydrangea is still alive. Ang ganda-ganda pa niya, oh. I hope lumago siya till next year. And I hope lalaki yan dyan. Lahat ito is tataniman natin later ng tulips. And then, dito din, tataniman ko yan ng tulips. Yung binili natin dito sa gilid. And ito yung apple tree. Ito yung aming bird house. I don't know kung may bird dyan ngayon. Siguro wala. Medyo mababa kasi siya eh. And here is all the window na inayos natin. Tignan natin kung makakakita tayo ng mushroom today. Dahil medyo wet yung grass. And ang mushroom, favorite nila kapag malamig, taglamig na. And they grow fast. Tingnan nyo to, oh. Para siyang coral reef, no? Amazing. I don't know what kind of moss it is. Pero para siyang star and para siyang nasa underwater. And let's look more if we find some mushroom today. Usually, favorite ng kantarel here. Uy, wow! Here! Ayan siya. They are still small. And sometimes kasi, nauuna na yung mga mushroom hunter. Mushroom hunter, I mean, sinigal. Ayan o, may mushroom here. They are a little wet. You top it para maalis yung mga nasa ilalim niya. And let's check more here. Madami pa dito. I don't remember exactly kung ano yung puno, kung saan maraming kantarel. Kasi may specific na puno yung kantarel. Malapit. Someone is digging in here. I think animals. Yeah, that's probably boar. Oh, may boar dito. Yeah! Alam nyo ba yung wild pig? Medyo may tubig kasi dito, kaya I'm sure may wild na pig dito. Tingnan nyo, ayan oh. Nagdig. Magulat na lang tayo kapag merong lumabas na wild boar dito. Ayan oh, nagdidig siya ng lupa. And ang wild boar, mahilig sila sa may malapit sa tubig. Tingnan nyo, may tubig kasi dyan. So, yun lang. Tignan na lang natin sa kabilang side kung may makita tayong mushroom. But I'm sure makakita tayo ng maraming mushroom. Meron pa dito. Tada! So, let's walk more on the other side. Are we gonna walk on the other side? Let's try to
Where the mushroom there? On the side where we walk, baby ko. On dito, here. This, see that? Careful with this. So, dito tayo ngayon sa kabilang side. Tignan natin kung makakita tayo ng deer and mushroom. So, wow! Look at that! Merong mushroom dito. Ayan o. And ito din. And here, they are a little wet. But I know they are here. Somewhere. Dito tayo ngayon sa loob ng forest. Here, baby, come. Dito yung kantarel. Dito kami naglalakad ni Pangit. Ayan, may mushroom din dito. Big one. Let's check more. Ayan, medyo late na yata kami kasi sira-sira na yung mga mushroom. Ano? Kasi umulan eh. I'm sure nabasa sila. Nagpa-plant na kami ng aming tulips. Ayan. On this windy weather. And you can sure notice that I'm an expert in this. so, nagpa-plant na kami ng aming tulip. Wala akong camera ngayon kasi low-bat siya. Ayun si Max. Patiently waiting for us here. And kami naman is nagpa-plant ng aming tulips na ayan na siya. Ganyan lang siya. So, ito yung aming bud planter. So, ipapakita ni Pangit kung paano kami magtanim ng tulips. So, ilalagay muna namin siya ng ganyan para alam namin kung saan nakapwesto yung bud. And then, itong bud planter is ano mo lang siya sa lupa. Magdidig ka lang ng hole and then paano ko sabihin to? So, papakita ko sa inyo. Ang hirap kasi i-explain. So, ipapakita ko sa inyo ulit kung paano ginagawa ni Pangit. So, ito yung what you call this, baby ko? Bud planter. So, ganyan yung itsura niya. May butas siya diyan sa gitna. And then, nabubuksan siya ganyan. Para siyang barel. And then, ang gagawin mo lang is isusuksok mo siya dun sa lupa. Like that. So, yung lupa ngayon nandun na sa loob. Huhugutin mo siya and then itatanim mo yung bud. And then ibabalik mo lang yung lupa na nasa loob. O, diba? Extra din yung aso namin. So, kailangan na namin siyang itanim ngayon kasi in the next couples of days is baka mag-frost na. Mahirap magtanim ng frost dahil yung lupa is ano tawag dito? Yung lupa is matigas. So, mahirap magtanim. Kaya ngayon pa lang tinatanim na namin siya just to make sure na tama yung aming I'm an expert. It's not 10 cm. I'm an expert. Yeah, man. And then, itong ano na to kasi, meron siyang specific na can you check, baby? Yeah, it's up. It's up. Okay, done. Bruno Max! Luna day! I think we need to play now. And then, oh yeah. ito kasing planter, meron siyang nakalagay na kung hanggang saan yung deep. 10 cm, 15 cm, and then 5 cm.
So, pag 5 cm, usually, mga maliliit na buds. Kapag 10 cm, ito yung tulips, and then, malalaking buds. And pag 15, ito yung malalaki na buds. Kasi kailangan niya na, deep mo siyang, malalim yung pagkakatanim niya. Pero yung mga regular na buds na ganito, pwede mo siyang itanim ng 10 cm. Pero pag maliit yung buds, okay na kahit 5 cm. Kasi yung buds, gagawa naman siya ng paraan para pumunta sa ilalim ng lupa. So, kung maliit siya, meron pa siyang time na mag-grow na pumunta sa ilalim na ilalim. Upside, make sure it's up. So, we're gonna have a really good tulip buds next year. So, ito na siya. Marami yan. 100 plus yung aking binili. Ayan. So, later, si Pangit, babalik na yan sa bahay. May plastic pa. Oh, ano ba yan? May plastic pa. Ganyan lang. Paulit-ulit lang naman. Huhugutin mo siya. Ilalagay mo yung bud inside. And then, ibabalik mo lang yung lupa. Ipipress mo yung parang trigger para bumuka yung metal. And, ako naman, isnag. Ako yung magbibigit. So, yeah. Yan lang yung gagawin namin. Work hard, baby ko. Maxi, bye! Yeah. Show them that you are really a hard-working guy, baby ko. So, si Pangit ang nagtatanim. Tinutulungan niya ako today. Saturday ngayon kaya nandito si Pangit. And, nag-start na din matanggal yung mga dahon. And tingnan nyo yung apple tree na ito. Ito yung isang klase ng apple na sobrang maliit siya. Ganyan lang siya, oh. Ang cute na. Para siyang cherry. Kung merong cherry tomato, meron din cherry apple na parang ang liit-liit niya. Ganyan lang siya, oh. Ang cute. So, ayun. Itatanim muna namin ito lahat and then mapakita ko na lang sa inyo later on. You show them how to do it, Bella. Sunset, oh, ang ganda. Palubog na yung araw. Pauwi na kami. Nandito lang kami nag-drive. Ayan yung windmills. So, dumating na din pala yung aking Lego. Ito siya. Taran! So, ito ay Lamborghini na Lego. So, ganyan ang itsura niya. 34 cm by 13 inches siya. Ayan ang itsura niya. Ito ay, tanggalin natin siya para makita natin. Taran! So, ganito yung itsura niya. Count touch. 5,000 quadrol bulb. So, ganyan ang itsura niya. Kulay puti. And siya ay Lamborghini. Last time na nakuha ko is, ano ba yung nakuha ko? Ferrari. And ito ay nasa 1,506 pieces na maliliit na Lego. So, bubuin natin to. Siguro, on Saturday,
Then, kapag free na ako, kasi medyo marami pa akong ginagawa. So, ayan na. Pinakita ko lang sa inyo, guys, kung ano yung mga nakuha ko for today na i-review ko. So, kita-kita na lang tayo sa Saturday kapag ginawa ko itong red